Magandang umaga po. Medyo mahirap tumayo. Sino ba? Gusto ko Acts chapter 5. Ito ang mga gawa, kapitulo 2. Acts chapter 5. Acts chapter 5. At ating babasahin kung verse number 40 hanggang 41. Acts chapter 5, verse number 40 hanggang number 41. At ating na pong kapilit ng umaga ang mga mahal po sa buhay ni Brother Paulo at ang mga nag-Angeles. Dahil po mga gawa, kapitulo 5, talagang 4 hanggang 41. At pakita rin po sa screen yung pong Tagalog ng mga talata. At babasahin natin po muna sa authorized version ng the King James Bible. Ito po, Acts chapter 5, verse number 40 hanggang number 41 ay narito po yung mga alagad ng Panginoon. Sila'y dinakip, sila'y sinaktan, sila'y pinagbantaan upang ihinto nila yung pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Upang ihinto nila yung kanilang pangangaral na nabuhay na muli si Jesus mula sa mga patay. Verse number 40 hanggang 41, sabay-sabay po tayo. Ready? And to him they agreed, and when they had called the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Iniimputin, bagamat sila po'y pinagbantaan, ibinilanggo, sinaktan, alang-alang sa ating Panginoon, pero walang anumang complaint, walang anumang pagtangis, walang anumang pagsisisi, bagkus ay kagalakan ang nasa kanilang mga puso. Alam mo din? Kagalakan ang nasa kanilang mga puso. Bakit? No? Because rejoicing that they were counted. No? Dahil, meron silang kagalakan na sila po'y nabilang, no? Sila po'y nabilang na karapat dapat na magdusa alang-alang naman sa pangalan ng Diyos. Amen ka siya? Amen? Now, ibig kong magkukulang isang counted worthy. Counted worthy. At yun ang ibig kong pagsakayin ngayong umaga. Now, sa pangyayari ito, sa buhay ng ating mahal na kapatid na si Brother Paulo ay nagpapakita lamang ng realidad ng buhay sa mundo ito. Na tayong lahat ay hindi panghabang panahon dito. Hindi pwedeng tayong lahat ay magtatagal. Sapagkat hindi ito yung lugar, hindi ito yung lupa na ipinangako sa atin ng Diyos. Our citizenship is in heaven. At mula doon ay hinihintay na lamang natin ang pagbalik ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi magbabago ng ating katawang pagkamababa upang patangan tulad ng kanyang katawan na panglangit. Amen? Yes, our life ay napaka-isip sa mundo ito. Alright? At sa bawat isa sa atin, God has given each of us a certain amount of time on this earth. Meron lang talagang nakatakdang panahon sa bawat isa pa sa atin. Are you with me? Amen? Kaya nga, kung inaakala mo na hindi ka patapos ng ginagawa, of course, iba yung timetable ng Diyos sa iyo, finish or not finish, kung kailangan kanyang kukunin ka na niya. Wala kang magagawa. Kaya sinabi ko sa inyo, okay, walang aksidente kamatayan sa isang Kristiyano. Wala. Our time is in His hand. Wala sa ating kamay, wala sa kamay din ng doktor. Nasa kanyang kamay. Alright? Kaya nga, ang mahalaga ay nagugol natin yung panahong ibinigay niya sa atin sa lupa na may kabuluhan. Amen? May kabuluhan, may halaga. Alright? Nagamit talaga tayo ng Lord.
sa atin. Amen, isa? Amen? Kaya nga, huwag doon kakalain na ang pastor lamang ang dapat mag-isip ng ano, kayong lahat. Kayong lahat. Alright? Walang isang mga Kristiyano na walang kabuluhan ang buhay. Wala. Lahat tayo ay mayroong purpose ng Diyos kung bakit kanya dinalahan, iniligtas at iniligay sa Calvary Bible Publisher at binigyan ng pastor na tulad ko. Ay, baby, ako, hindi ko naman pinili ito eh. Amen? Naunawahan ko lang isang araw na meron siyang calling para sa akin. Kaya, yes, ang ibig ng Lord is what? Na kayo lahat ay makapamuhay din sa lupang ito na mayroong kabuluhan at valuable for the Lord. See, yun ang itatin. Kaya nga, kahit kung hamulin mo sa to make your life count for Christ. Making our life count for Christ. Isipin like, live your life meaningful. Amen? Amen? Live your life meaningful, ano pa? Valuable for the Lord. For the Lord. Our duty is to please God. Hindi ang tao. Amen? Amen? Our duty is what? To please God, not men. Okay? Hindi kayo tinawag na parang buhay na parang politiko. Amen? Are you with me? Na hinahanap yung boto ng tao. No. No. Our duty is what? To please God. Makapamuhay tayo dito na may kabuluhan at may halaga para sa ating Panginoon. Pero sa ating mga kaibigan, the most important question na dapat ay decision dapat ay talagang magawa mo is to accept Christ bilang yung Savior. Kung dumating may panahon na ikaw ay kunin ng Lord, tiyak mo na bang gamit o pupuntahan mo? Ay, lagi kong binabanggit yan. Sabi nga ng Amerika na, hindi ba? Okay, hindi mo alam kung kailan kanya kukunin. Kaya tiyak mo lagi ang pupuntahan mo pagka namatay ka. At matitiyak mo naman talaga yan sa pagkat si Jesus ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Siya'y nag-aalok, inaalok ka ng buhay na wala hanggan. Nananawagan siya, kumakatok siya sa pinto ng puso mo. Ang hinihintay lamang ay ikaw mismo ang magbukas ng iyong pinto. Tanggapin siya na iyong tigapagligtas. May kaligtasan, may buhay na wala hanggan sa ating Panginoon. Iyakin mo, ligtas ka. Alright? Now, sa ating mga kapatid, again, yung tinanong ko minsan ay, kung ipaalam ba ng Diyos sa iyo na this week, nakikinig ka sa akin? This week, kukunin ka na niya. Magagawa mo ba na lumingon sa iyong likuran at masabi mo na nagawa ko ang ipinapagawa ng Diyos sa akin? Nakikinig ka sa akin? Okay. Magagawa ba lumingon sa iyong likuran at makita na naging meaningful, naging meaningful at na-accomplish mo yung pinapagawa ng Diyos sa iyo? Ayaw ng Diyos na Kristiyano ay namumuhay na parang sumusunod ka lamang sa agos ng buhay. Ayaw niya ng gano'n. Alright? Kaya let's make our life count for Christ. Paging umaga, ibig ko ibigay yung mga bagay na paano natin masisigurado na yung buhay natin ay naging makabuluhan, alright, at valuable para sa ating Panginoon. Lord, ako iyong tulungan, Panginoon, sa paghahatid ng iyong mga salita. Gamitin mo lamang, Panginoon, magturo ka, Panginoon, sa iyong mga anak, sumaway ka, magtuwid ka ng buhay, at manawagan ka ng katapatan, manawagan ka ng pagsasakripisyo, manawagan ka ng buhay na may kabuluhan. Hinihiling ko ito sa pangalan ko ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kaya ano ang
make sure that our lives will count for Christ. Number one, very simple ito. Ibig ko lang muling ibalik kayo sa mga bagay na natutunan ninyo. Number one, Romans 12:1, make a deliberate commitment to Christ. Ano yung number one? Para makatiyak ka that your lives will count for Christ. Number one, make a deliberate commitment. Okay? Ito yung talagang sinadya mo, intention mo talaga, hindi ka napilitan lamang, hindi mo sinundan lang yung ginagawa ng iba. No, mahalaga, ito po'y personal mong talagang ipinasya sa buhay mo. Amen? Amen? Lord, susunod na ako sa iyo. Alright? Maglilingkod na ako sa iyo. Mag-ahandog na ako sa iyo ng buhay. At talikuran ko na itong masamang ginagawa ko, ako'y mamubuhay na talaga para sa iyo. Make a deliberate commitment to Christ. In Romans 12, verse number 1, ang sabi ng God, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your what? Your bodies, a living sacrifice, holy and acceptable to you. Alright, unto God. Unto God. So present your bodies, a living sacrifice unto God. Alright? Maliwanag yun. Maliwanag yun. Okay? Kasi maraming Kristiyano, no? Okay. Sa halip na i-present yung kanyang katawan para sa Diyos, kung kanino inihandog ang buhay. Hindi ganoon. Maliwanag ang ating Bible. Alright? Make a deliberate commitment to God. Hindi kanino pa man. Present your body a living sacrifice unto God. Unto God. Okay? Hindi sa bisyo, hindi sa alak, hindi sa sugal, hindi sa drug, but unto God. Now, napasin ko din, hindi ito suggestion. Napasin ko, amen? This is not a suggestion, but a command. A command of God. Okay? Inuutusan tayo ng Diyos. Na ihandog natin ang ating mga katawan sa Diyos bilang sakripisyo. Present your what? Your bodies, not your spirit, but your what? Your bodies. Yung lahat ng sangkap ng iyong katawan. Ito yung madalas na pinabagyat, no? Okay, ba't hindi ka nag-church? Ba't hindi ka dumagdalo? Hindi man ako dumagdalo, ako naman hindi nakakalimot. Wala man ako sa church, ako'y nagpe-pray. Wala man ako sa church, yung spirit ko nandun. Hindi yun ang aking kailangan. Ang kailangan ng Diyos at yung katawan mo. Hindi yung espiritu mo. Liwanag ba? Make a deliberate commitment to God. Alright? God wants us to make ourselves available for His service. Kaya wag sabihin ng sino man na wala akong magagawa ano man. Wala akong kaya. Hindi ganoon. Alam niyo namin niyo si Moses, nung siya tawagin ng Panginoon, marami siyang excuses na hindi raw niya magagawa yung pinapagawa ng Diyos. Dahil hindi raw siya magaling magsalita at baka hindi raw siya paniwalaan at hindi raw niya alam ang kanyang sasabihin. Pero sa lahat ng kanyang mga dahilan para hindi siya magamit tulad, ang Diyos ay may sagot sa kanya. Ganun din sa bawat isa po sa atin. Kaya wala tayong magagahilan na hindi tayo magagamit ng Lord. Wala tayong magagahilan. Are you listening? Si Father Paulo ay sabi ka ni tatay ni Senior Barinas, kahit kung bata pa sakit, yan talaga siya. Pero nakita naman natin sa loob ng mahabang panahon ating kasama, hindi naging dahilan sa kanya yung kanyang katawan. Bagkus, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, nagawa niyang maglingkod sa Panginoon. Okay. Mas malakas ka kaysa sa kanya. Walang alam ang karamdaman. Ano kailangan lang? Deliberate commitment to Christ. Present your bodies, not your spirit. Amen?
ihandog ang katawan, hindi yung Espiritu, sa Diyos. Okay? Walang anumang excuses. Wala. Take a question, ha? God is not interested in your excuses. Nakikinig ka sa akin? Ang Diyos, hindi siya interesado sa mga kadahilanan mo. Liwanag ba? Ang ibig niya is what? Available ka sa Kanya. Make a deliberate commitment to Christ. Alright? And be not conformed to this world. Sabi ng verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Huwag na kayong makiayon pa sa mundong ito, kundi magbago na kayo ng inyong mga pag-iisip upang inyong malaman kung ano ang mabuti, di ba? At na siyang katwiran ng Diyos. Maliwanag ba? Amen? Be not what? Be not conformed to this world. Be not conformed. Ano sa talaga yung conform? Huwag lang kumakiayon. Maliwanag ba? Pero sa mga nanay natin, alam niyo yung ibig sabihin ng conform. Alam niyo, kapag gumagawa ka ng halaya, sa panagbulo ka ng gulaman, kapag yung gulaman ay liquid pa, pag inilagay mo sa coating isda na Tupperware, ang labas coating isda, di ba? Nahuhubog ayon sa kulmahan. Nakikinig sa akin? Ang ibig sabihin, binag-conform, sabihin, ang Diyos, ayaw niya na ikaw na hinuhubog ka ng sanlibutan. Ang gusto doon, ang humuhubog sa'yo, siya, huwag ang sanlibutan. Huwag kang maging itsurang unbeliever. I-follow me? Amen? At ang tanging paraan para hindi ka mahubog ng mundo is what? Renewing your mind. Magbago ka na ng iyong pakalakas. Pag-iisip para malaman mo kung ano yung mabuti at kaaya-aya sa Lord. Maliwanag ba? Isipin siya, ang umpisa ng tinatawag na conversion, ang umpisa ng pagbabago ng isang tunay na Kristiyanismo, nag-uumpisa sa lakas nyo. By the renewing of your mind. At ang tanong para ma-renew mo is what? The Word of God. Read the Word of God. And gawin mo itong authority ng iyong buhay. Kaya nga, to live your life meaningful and valuable for God. Number one, make a deliberate commitment to Christ. Deliberate commitment. Present your bodies a living sacrifice and be not conformed to this world. Amen? Okay, Sunday after Sunday, umaga, hapon, naging prayer meeting na po sa inyo po. Ang hamon lagi ng Word of God ay what? Ikaw, ihandog ang sarili sa Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Ito'y panawagan niya. Ito'y paanyayan niya sa iyo. Amen? Just imagine yourself. Alam mo si Brother Lando. Nagsanda si Brother Lando ng mamahaling relos sa palagay niya. Ano tawag sa palagay? Ano yun? Po siya o sanda. Nagsanda si Brother Lando. Hindi na kaya tubusin, bali rin makana. Pero ang ginawa ni Brother Oscar, siya ang tumubos sa nakasanda ng relos. Kasi hindi na niya kaya tubusin. Siya ang tumubos. Sino na ang may-ari ng relos na yun? Lakas niyo. Si Oscar na, di ba? Maliwanag ba yun? Na huwag niyo makalimutan, okay? Nahulog ka sa kasalanan. Alipin ka ng sanlibutan. Alipin ka ng kasalanan. At ikaw ay nasa ilalim na ng hatol ng Diyos. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Yung reliyon mong kinagis na hindi ka nagawang tubusin at hindi mo kaya. Bakit ikaw sa sarili mo, hindi mo makakayang tubusin ang sarili mo sa kaparusahan? Pero si Kristo, bagamat Diyos ay nagkatawang tao, nabayo na sa krus
katubusan daw, kaligo ka na. Sino na ang tunay na nagmamayari ng iyong buhay kung save ka na? Sino na? Si Kristo na. Maliwanag ba? Pero nakita mo, hindi ka niya pinilit, hindi ka niya pinupwersa. Maliwanag ba? Kundi iniimbitahan ka niya. Come to me. Present your bodies a living sacrifice and be not conformed to this world, but be transformed. Nakita mo yun? Maliwanag ba? Ibig niya talagang galing sa puso. Lord, narito ako, napapasakot ko. Tayo binabanggit, ano ang maligayang pagsasama ng isang mag-asawa? Paano nagiging maligaya ang pagkasama ng mag-asawa? Yung mga magulang ang nagkasundo para sila maging mag-asawa? O sila mismo ang nag-ibigan? Anong sagot? Mga magulang? Sila. Amen? Kusang loob talaga ng ibig. Ganun ang Panginoon. Gusto niya, nanggaling talaga sa puso mo, hindi ka napilitan lamang. Diba namin? Kaya nga, upang maging makabuluhan ang buhay natin at talagang nagamit-gamit sa Lord, ano yung number one na dapat natin gawin? Make what? Deliberate commitment. Amen? Talagang ipinasya mo na, Lord, from now on, ako iyo na. Ito ang katawan ko, ito ang buhay ko sa iyo. Secondly, abandon. Una, commitment. Secondly, abandon. Abandon your life for Christ. Abandon. Iwan mo na yung sarili mo. Ilagak mo na sa Diyos ang lahat sa iyo. Abandon your life for Christ. Alright? Completely surrender your will and life to God's guidance and purpose. Na ano nga, ang layunin niya sa iyo, okay, mag-surrender ka na. Nakikinig ka sa akin? Huwag kang parang si Jonah na tinawag ng Diyos, inutusan ng Diyos, pero tinakasan yung panawagan ng Panginoon. Nakikinig ba ka sa akin? Kilala niyo ba si Jonah? Yung kinain ng isda? Bakit siya kinain ng isda? Anong dahilan? Anong dahilan? Tinangkanyang takasan ang panawagan ng Panginoon. But let me remind you, hindi mo matatakasan ng Diyos, hahabulin ka niya. Meron siya laging nakalang isda, nalulunok para sa iyo. Kaya abandon your life for Christ. The Lord called us to a total surrender. Total surrender. In Matthew 16 and verse 24. Matthew 16 verse number 24. Sabi ng Panginoon, if any man will come after me, let him deny himself. Let him deny himself. Amen? Tanggihan mo na yung sarili mo. Huwag yung gusto mo, kundi kung ano ang gusto ng Panginoon Diyos. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Now, listen yourself. Listen yourself. Ito yung katotohanan nito eh. Hindi mo pwedeng talikuran ng talaga. Ito yung totoo talaga eh. Alright? Hindi kita parang bulahin dito. Ito yung totoo. Okay? Kapag ikaw ay talagang ligtas na, don't forget, you belong to God. In 1 Corinthians 6, number 20, ano sabi ng Bible doon? What? Hindi niyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kayo'y binili sa halaga. Are you with it? Ye are bought with a price. Ye are bought with a price. Kayo'y binili sa halaga. Sino yung kayo? Yung Christian, ikaw. Kayo'y binili. Ano binili? In. Tinubos kanya. Ano yung halagang tinubos? His own blood. The blood of Christ. Iwan mo. So you belong to God. Kaya
kamalakihan. Hindi. Hindi mo siya makatakasa kasi kanya ka eh. Binili ka ng halaga niya, ng halaga eh. Yung walang Bible times, meron talaga silang dalawang klase ng slave. Yung slave, meron silang slave na tinatawag na talagang binili pag-aalinan niya. Yung slave na yun, sa bakit binili niya, yung slave na yun, hindi na sila makakapamuhay ayon sa kanilang gusto. Pangarap nila, ambisyon nila, hindi na importante yun. Ang importante kung ano ang gusto ng master niya sa kanya. Are you with me? No, iba yung ating master. Ang ating master na si Christ, talagang mapagmahal na master. Compassionate. He is not hard. Taskmaster, di ba? Oh, kasi, let me remind you, kayo binili sa halaga. Ngayon, ulit. So, dahil dito, sino nagmamayari sa atin? Sino nagmamayari sa iyo? Ha? Ang Panginoon na. Tama? Kaya ang katotohanan, no? Gusto mo na ito, hindi. Ang katotohanan is what? Kaya mula nang maligtas ka, yes, meron kang pangarap, may ambisyon ka. Pero, kung tutusin, hindi na mahalaga yun. Ano nang pangarap mo, ano nang ambisyon mo, kaya magiging tanong mo, Lord, ito yung pangarap ko, ito yung vision, pero ikaw ba, ano bang pangarap mo para sa akin? Tama ba ako? Lord, ito ang vision ko, pero ano, ito yung gusto mo, ganun ko sa buhay, pero ano ba gusto mo, ganun ko sa buhay, ano ba ikaw sa iba, ano gusto mo para sa akin? Yun ang totoo nun eh. Amen, Krista? Amen? Ulitin ko, ako eh, kahit nung young people pa lang, wala pa ako sunod, may meron akong vision, may pangarap ako. May gusto ako marating. Pero nung tawagin ako ng Lord, hindi ako tumanggi. Naliwanag ba? Alam ko hindi ako mananago sa Kanya. Thank God. No regret. Wala akong pagsisisi. Ako yung naging pastor. Kaya nga upang maging meaningful, valuable ang ating buhay, ano yung pangalawa na kailangan? Abandon your life. Ibig sabihin, unawain mo that God call us to what? Total what? Total surrender. Yun ang kanyang panawagan sa atin. Total surrender. Okay? Alright. Ang sabi ng Bible, no one can serve two master. Okay? Kaya nga, abandon your life for Christ. Abandon your life. Okay? Okay? Don't try to live double lives. Don't try to live double lives. Ibig sabihin, may mga Kristyano kasi na yung kanyang Christian life, parang laro. Walang kaseryosohan. No. Seryosohan ng Panginoon. Seryosohin mo siya. Pag nag-church ka rito, pag dumagalo ka, siniseryoso mo ba siya? O basta nakadalo ka lang? Huwag. Okay? Nakikinig ka na sa salita ng Lord, tinatagam mo, pero tinutotoo mo ba? Ina-apply mo ba? Pag-alala ko lang, yung Joshua 24, verse 14, ang memories mo ay 15, diba? As for me and my house. But in verse number 14, meron sinabi doon si Joshua sa mga tao. Meron sinabi na in sincerity and in truth. Joshua 24:14. Makikita niyo talaga, ang hanap talaga ng sa atin ay talagang yung commitment, no? At talagang total surrender na wala kang itinatago sa kanya. Bagamat alam niya, alright, Joshua 24:14, nandiyan na kayo? Sunod niyo ako. Now therefore, what? Fear the Lord. Ano pa? Serve Him. Okay, ngayon, fear the Lord, serve Him sa paanong paraan. Sa paanong paraan na matakot ka sa Lord at paglingkod mo sa paanong paraan. In sincerity and
Anong ibig sabihin nun? Nakita ko sa meaning nun is what? Okay, no hidden rooms. Anong ibig sabihin sa Hebrew? No hidden rooms. Ano sabihin? Lahat ng room sa buhay mo, isinurrender mo sa Kanya. Walang isa ka mang room na inireserve mo para sa iyong sarili lang. Open ang buhay mo sa iyo. Are you with me? In sincerity and in what? In what? In truth. Huwag mong kalimutan. Lahat ng ginagawa mo, nakikita naman niya eh. Ang ibig niya makita lang sa iyo, honest ka, wala kang gustong ilihim sa Kanya. Paliwanag ba? Amen? Amen? Deliberate commitment, mga abandon your life to Christ. Okay. Kaya if we want our lives to become for Christ, then we must live to please God at hindi na ang ating sarili. Okay? Present your bodies, then complete surrender. Complete surrender. Amen, Christian? Amen? Complete surrender. Okay? Huwag kang mabuhay ng double lives. Yung isang paa, nasa demonyo, yung isang paa, nasa Diyos. Kapag linggo, mabuting Kristiyano, pag Lunes hanggang Sabado, masama. No. Hindi yun ang ibig ng Diyos na makita sa ating sarili. Amen? Amen? Let me remind you, Matthew 16:24, ano sabi? No man can serve two master. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang master. Ha? Kapopotan mo yung isa, iibigin mo yung isa. Magtatapat ka sa isa, hindi ka magtatapat sa isa. Hindi mangyayari. At hindi papayag ang Lord na meron siya kahati sa buhay mo. Don't forget that. Don't forget that. Don't forget it. Isa sa pangalan ng Lord is what? I am a jealous God. Don't forget that. Na may karapatan naman siyang mag-jealous. Tama? Sapagkat ikaw ay kanyang binili ng kanyang dugo. Amen? Buhay ni kanyang inialay. Dugo niyang umagos para sa iyong katubusan. Tama lamang. Amen? Na mag-jealous siya sa iyo. Kung meron ka pang ibang hilig na pinapahalagaan kaysa sa Kanya. Thirdly, to make our lives meaningful and valuable para sa Lord. Number 3, burn your bridges behind you. Burn your bridges behind you. Ibig sabihin, no turning back. Liwanag ba? Maliwanag ba? No what? No turning back. Okay. Pag nag-surrender ka, nagsuko ka ng buhay mo, wala nang bawian yun. Nakikinig ka sa akin? Amen? Walang bawian, wala nang atrasa. Okay. Ito po si Brother Paulo. Kahit masama palagdan, gusto sumugod ng Angeles. Talaga ako lang ang hindi, parang ba tayo? Parang ayaw magpayagan. Baka susunduin kita doon. Diretso ka na. Ano ba yun? Alam niya, asa si Rochelle. Alam ko Rochelle yun. Hanggang sa uling sandali. Hindi naman siya sumuko. Talagang gusto niya. Kaso yung katawan niya, hindi na kaya. Pero naglingkod siya sa Lord hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Amen. Eh, napakinggan yung testimony ng members niya. Kagabi, napakinggan niya, di ba? Walang masasabing masama sa kanya. Napakinggan natin. Talagang gusto niya. Kaya lang talaga hanggang ganun lang eh. Ganun yung siya. Inip na nga sa school, di ba? Inip na. Inip na. Tagal na. Ano ko nung yung operahan na, di ba? Pipirma. Ang sabi ng tao, huwag mo nang basahin, mahaba yan, pirma na. Ano ba yan? Ano sa question mo? Huwag mo nang basahin, pirma na. Okay? Gusto lang mo operahan.
gustong mag-serve samantalang marami sa atin wala kang problema sa katawan. Amen? Idadalawang isip ka pa. Okay, again, minsan, ulitin yung binabanggit ko mga mag-surrender ka sa Lord o hindi ka mag-surrender, isang araw mamamatay ka. Amen? Hindi ka mag-surrender, mamamatay ka. Mag-surrender ka, mamamatay ka rin. Anong mahal? Anong mas maganda? Mag-surrender ka na. Kunin ka man yan, surrender ka sa kanya. Tama? Magtapat ka o hindi, mamamatay ka. Magtapat ka na. Mag-serve ka o hindi, mamamatay ka rin. Mamatay ka rin sa serve. Are you listening yourself? But again, pero hindi mo magagawa yun unless na magkaroon ka ng deliberate what? Commitment. Ano yung pangalawa? Abandon your life. Okay, Lord, hindi na ako masunod, ikaw na. Pangatlo is what? No, what? No turning back. Wala nang atrasan. Amen? Ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay what? Pakinabang. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, for me, to live is Christ and to die is gain. No turning back. In Luke 9:62, sabi ng Panginoon, no man, walang sino man, na paghawak sa araro at lumingon sa likuran is fit for the kingdom of God. Amen? No turning back. Pakibasa ka naman lakas. Datapat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Alam mo yan? Ano yung sabihin ng Panginoon? Huwag mo nang ligunin yung dati mong ginagawang masama. Amen? Huwag mo nang ligunin yung mga iniwan mo alang-alang kay Kristo. Huwag mo nang ligunin. Okay. Huwag ka nang mag-isip na aatras ka pa. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Remember, anong dahilan? Bakit marami sa Israel hindi nakapasok sa promised land? Anong dahilan? Laging lumilingon sa Egypt. Tama niyo yan? Laging nag-iisip na mabuti pa sa Egypt. Hindi sila nakapasok sa promised land. So, no turning back. Okay. 1984, na-save ako. Noong mga taon din yun, okay, alam ko na sa sarili ko na sa Panginoon ako, magsusurrender ako. Batang Kristiyano pa ako, wala pang isang taon, no? Naunawaan ko na, no? Kinaunawaan ko ang ginawa sa akin ng Panginoon. At kung ano ang ibig niyang mangyari, at ibig niyang gawin ko sa buhay ko. So kaya mula mo, 84 until now, hindi ako nag-isip na naaatras pa ako. Hindi ako nag-isip. Hindi siya mag-isip akong bumalik pa sa pinag-iinit. In John chapter 6, 67, 68, remember? Sa aklat ng John chapter 6, 67, 68, matapos magsalita ang Panginoon, sabi ng mga tao, this is an hard saying. Para sa kanila, napakabigat ng mga pananalita na ito. Parang yung ating usapan ngayon. Parang sa iyo yung umaga ay hard. Dahil doon, maraming tumalikod at hindi na muli pang sumama sa Panginoon. Can you imagine that? Samantalang tama naman ang sinabi ng Panginoon. Pero ang kanilang katiwiran, may matigat na pananalita. Sinabi, okay, matapos sabihin ni Christ, maraming tumalikod, maraming umalis, maraming nag-back out, maraming umatras. Akala di ba pinag-iilan sila ng Panginoon? No. Bakos hinarap na yung 12 at ang sabi sa 12 sapagkat marami nang umalis. Ano sabi na pakabasa? Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba niyong umalis din naman? Nakikinig ka sa akin?
So, this morning, napakinggan niyo ang mensahe ng Lord. Yes mo. So, ang bigat naman ito. Commitment. Abandon your life. Burn your bridges. Not turning back. Ibig ko sabihin, ganyan din ang mensahe ng Lord. Kung nabibigat ang ka sa mensahe, ibig mo bang umalis? Ibig mo bang tumalikod pa sa Panginoon? Ano tingin po sa lugar ng Lord? Tingin nyo sa ni Peter. Pakibasa na? Sinagot siya ni Simon Peter, Panginoon, kanino naman kami paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na wala hanggan. Sa King James, Lord, to whom shall we go? Okay? Nasa iyo ang buhay na wala hanggan. Totoo talaga. Kung nakaunawa ka, naligtas ka, talagang tinagap mo siya, kung aalis ka pa, kung tatalikod ka pa sa Panginoon, saan ka naman pupunta? You follow me? Nakaunawa ka na. Alam mo na yung kaligtasan, amen? Alam mo totoo ang sinasabi ng Bible. Alam mo dahil tinumuli si Kristo. Alam mo langit ang pupunta mo. Kung tatalikod ka ba, saan ka pupunta? Isip mo lang ng pupuntahan. Bakit hindi mo siya kayang takasan? Amen? At ang hamon sa iyo ng Panginoon ngayong umaga ito, make a deliberate commitment to Christ. Present, ihandog, ialay mo na ang iyong sarili sa Diyos. Okay? Okay. Surrender. Complete surrender. Amen? Amen? Complete surrender. Papayag kaya, Panginoon? Pagkalinggo, gaya nito, sa kanya ka. Pero bukas, sa diablo ka. Papayag kaya, Panginoon? Amen? Mamayang gabi, mamaya, Lord's Supper kami sa luban. Papayag kaya, Panginoon, kung ngayon mo doon na mamaya mag-Lord's Supper, iinom siya ng cup na merong pure grapevine na naglalarawan sa, ano nilalarawan ng fruit of the vine? The blood of Christ. Abay kaya, ngayon, inaalala ko yung dugo ni Christ na umagos para ako'y matubos. Then pag-uwi sa bahay, iinom naman ng alak. Abay kaya ito naman. Ano yung sinabi niya? Hindi yung surrender. Pero gano'n ang buhay ng marami nagsabing niya, Christian. Parang nakikipaglaro lamang sa Lord. Seryosohin mo siya, parang siya sa Diyos sa'yo. Okay? Burn your bridges. Ngayon na ang araw. Ngayon ang panahon. Alright? Huwag mo kalimutan. Buhay niya kanyang inialay para sa'yo. Dugo niya umagos para lamang ikaw yung matubos. Kaya panghuli, crown Him Lord of all. Crown Him Lord of all. Ibig ng Lord, ang buhay mo, meaningful, makapuluhan. Ibig ng Lord, yung buhay mo, yung pamilya mo, ay talagang kapaki-pakinabang, valuable, pagamit-gamit sa Panginoon. Refleksyon ng kabanalan ng Diyos. Ibig niya, yung ganun ka, ganun pamilya mo. At ang ikaapat na parang isma, crown Him what? Crown Him Lord of all. Make him the Lord of your life. Okay? Huwag pangyaring Savior mo lang siya. Yes, Savior mo siya, pero siya ba'y Panginoon na ng iyong buhay. In Luke chapter 6, verse number 46, tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Luke chapter 6 and verse number 46. Alright. Sabi niya, and why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Ano sa Tagalog? Bakit? Pakalakas sa Tagalog, bakit? Tinatawag niyo akong Panginoon. Panginoon, hindi
naman ninyo ginagawa ang mga bagay na sinasabi ko. Nagpapakita na kung talagang siya'y Panginoon mo, kung talagang siya'y Savior mo, at kung talagang siya'y inaari mo na Panginoon, be sure na ginagawa mo ang sinasabi niya. Are you with me? Amen? Now, ginagawa mo ba? Christian, crown Him Lord of Lords. Make Him your Lord. Okay? Aliin mo kami, servant na ng Panginoon. Alright? Kung siya talagang Panginoon ng iyong buhay, then you must do what He says. Do what He says. Be sure, ginagawa mo ang sinasabi niya. Alright? So kaya kami umaga, yes. Sinasabi mo, ligtas ka na, tinanggap mo ng Lord, nananampalataya ka na sa Kanya, bilang Savior mo siya, pero siya ba'y yes, Savior mo siya, pero siya ba'y Panginoon na ng buhay mo? Siya ba'y Panginoon na ng buhay mo? Alright? Nagkaroon ka naman ng pumipit na Lord, hindi na ako tatalikod, wala na akong babalikan pa. Wala na. Ikaw, sa'yo na ako. Alright? Nag-surrender ka na ba ng sarili mo sa Kanya? Okay? Ikinumit mo ba, inihandog mo na ba ang buhay mo sa ating Panginoon? Isa yung again ko din. Kaya, kung ibig mo talaga ng makabuluhan, mabunga at epektibong Christian life, maging ang iyong pamilya, ito ang paraan na ibinigay ng Panginoon. Amen? Deliberate what? Commitment. Talagang sinadya mo na. Alright? Determinado. Ano ba? Determinado ko na. Lord, determinado na ako sa iyo. Eto ako. Ariin mo ako. Eto ako. Nagsusuko ng sarili ko para sa iyo. At hindi na ako tatalikod pa. Amen? Amen? And this morning, Lord, aariin na kita mula na Panginoon ng ating buhay. Amen, siya? Amen? At yung kung meron pa sa ating gitna, 1, 2, 3, o higit pa, hindi ka patiyak na pag ikaw ay namatay ay sa langit ka pupunta, matitiyak mo yan ngayong umaga. Sapagat ibig ng Panginoon, matiyak mo, si Kristo ay naghihintay, natanggapin mo siyang tagapagligtas, at nangako siya, bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Tumayo po tayong lahat.